Ang malamig na alak ay parang dugo na kumalat sa puting-puting bestida. Isang saglit, hawak ni Clara ang tray na may lamang 2 kopita ng mamahaling red wine. Sa susunod na saglit, isang mayaman na bisita ang bumangga sa kanya mula sa gilid, at ang buong mundo niya ay tila gumuho kasabay ng pagbagsak ng mga basag na kristal sa marmol na sahig. Aray! Ano ba, sigaw ng babaeng nakabangga sa kanya, isang ginang na pamilyar ang mukha mula sa mga society magazine. Napatingin ito sa malaking pulang mansa sa kanyang suot na damit na halatang nagkakahalaga ng higit pa sa 6 na buwang sahod ni Clara. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Boba! Naramdaman ni Clara na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang ingay ng masayang tugtugin at tawanan sa Grand Ballroom ng De Villa Mansion ay biglang nawala. Para siyang nasa ilalim ng tubig, at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya, halos pabulong niyang sabi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipilit na pulutin ang mga bubog. Ang mga mata ng ginang ay parang mga punyal. Sorry. Mabibili ba ng sorry mo itong gown ko? Do you have any idea who I am? Gusto ni Clara na maglaho na lang na parang bula. Ang bawat tingin mula sa mga nakapaligid na bisita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ito ang kinatatakutan niya sa tuwing may ganitong kalaking handaan. Ang pakiramdam na isa siyang multo na naglilinis ng kalat ng iba, pero sa isang pagkakamali, bigla siyang nagiging sentro ng atensyon sa pinakamasamang paraan. Sa gitna ng kanyang hiya at takot, isang imahe ang sumagi sa isip niya, ang huling text message mula sa kanyang nanay kanina lang, bago siya pumasok sa silid na ito. Clara, anak. Tumawag ang doktor. Kailangan na raw maoperahan si Bunso sa lalong madaling panahon. Kasabay ng imahe na yon ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng mawala ng trabaho. Hindi na yon. Patawarin niyo po talaga ako, ma'am, pagmamakaawa niya, napayuko na lang siya, at hinayaang tumulo ang isang butil ng luha sa sahig. Gagawin ko po ang lahat ni. Anong lahat? Babayaran mo to. Sa tingin mo ba kaya mong bayaran to? Lalong tumaas ang boses ng ginang, at lalong napako ang tingin ng lahat sa kanila. Nang akala ni Clara ay iyon na ang katapusan niya, isang kalmado at may otoridad na boses ang pumagitna. Isang aksidente lang ang nangyari, the rest conception. Isang matandang lalaki na may lahing Tsino ang lumapit. Nakangiti ito ng bahagya, ngunit ang mga mata nito ay seryoso. Ito si Eamon Chen, ang pinakamahalagang bisita ng gabing iyon. Ang bilyonaryong investor na sinusuyo ng amo niyang si Sir Miguel de Villa. But Emma Chen, this clumsy girl ruined in my dress, reklamo pa rin ni Elres Concepcion, bagamat bahagyang bumaba ang tono. Tumingin si Emma Chen kay Clara na nakayuko pa rin. Isang tingin na hindi mapanghusga, kundi puno ng pag-usisa. Pagkatapos ay binalingan nito ang kararating lang na si Miguel de Villa, na mabilis na lumapit sa kanila, ang mukha ay blanko pero bakas ang tensyon sa panga. She's a keeper, Yemba de Villa, sabi ni Emma Chen, na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Clara. Itinuro niya si Clara gamit ang kanyang baba. Simple and elegant. Hindi magarbo, hindi maingay. You have good taste. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan. Hindi maintindihan ni Clara ang nangyayari. Anong keeper? Anong good taste? Si Miguel de Villa ay hindi nagpakita ng anumang pagkabigla. Ngumiti lang ito ng isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. You are too kind, Emma Chen. Pasensya na po sa abala. Inakbayan nito si Elres Concepcion at may ibinulong, sapat lang para marinig ng ginang. Agad namang nagbago ang timpla ng mukha nito at umalis na kasama ang isang assistant. Naiwan silang tatlo. Si Emma Chen, si Miguel, at si Clara na gulong-gulo pa rin. I apologize for the scene, Emma Chen, sabi ni Miguel sa magalang na tono. No, it was refreshing, sagot ni Emma Chen, ang mga mata ay nakatuon pa rin kay Clara. So, this is your fiance. Naramdaman ni Clara na huminto sa pagtibok ang puso niya. Fiance? Saan nang galing yon? Napatingala siya kay Miguel, naghahanap ng sagot, pero ang nakita niya lang ay isang malamig at hindi mabasa na ekspresyon. Bago pa man siya makapagsalita o makatanggi, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. If you'll excuse us, Emma Chen. I just need to talk to my fiance for a moment, sabi ni Miguel, na may diin sa huling salita. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Emma Chen.
Hinila siya ni Miguel palayo sa mga tao, palayo sa ballroom, patungo sa isang tahimik na pasilyo na ang dulo ay isang malawak na balcony na natatanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Binitiwan lang siya ni Miguel nang makarating sila doon. Hinarap siya nito, at sa unang pagkakataon, nawala ang peking ngiti at lumabas ang tunay na anyo nito, malamig, seryoso, at puno ng panganib. Ano pong nangyayari, sir? Nanginginig na tanong ni Clara. Hindi ito sumagot agad. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang bagay na bigla na lang napunta sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay matalim, parang kinakalkula ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. What is your name again? Tanong nito, ang boses ay mababa at walang emosyon. Clara po. Clara Santos. Tumango si Miguel, ang tingin ay lumipat sa mga ilaw sa malayo. Para siyang nag-iisip ng isang napakakomplikadong problema. Nang muli siyang harapin nito, mayroon ng desisyon sa kanyang mga mata. Isang desisyon na nagpatindig ng lahat ng balahibo ni Clara. I need you to be in my fiance for 30 days, sabi nito, diretsahan, na para bang nag-uutos lang ng kape. Name your price. Name your price. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Miguel, alam niyang wala ng atrasan. Ang alok ay parang isang bato na inihagis niya sa isang tahimik na lawa, at ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga alon na lilikhain nito. Pinanood niya ang reaksyon ni Clara Santos. Ang gulat sa mga mata nito ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng isang bakas ng sakit. Tila ba ang alok niya ay isang sampal? Para sa kanya, ito ay isang business transaction. Isang solusyon sa isang biglaang problema. Pero para sa babaeng nasa harap niya, para sa isang katulong, ano kaya ang dating nito? Bago pa man makasagot si Clara, tumalikod na si Miguel. Mag-isip ka. Pumunta ka sa opisina ko bukas ng umaga kung interesado ka. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya pabalik sa party, suot muli ang maskara ng isang kalmado at may kontrol na si. Pero sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Ang plano niya ay desperado. Baliw. Pero ito lang ang nakikita niyang paraan. Ang tiwala ni Emil Chen ang nakataya. Ang kinabukasan ng De Villa Corporation. Kinabukasan, ang bigat ng mundo ay tila nasa balikat ni Miguel habang papasok siya sa opisina ng kanyang ama. Si Don Eduardo De Villa ay nakaupo sa kanyang malaking leather na upuan, ang mukha ay kasing tigas ng antigong kahoy ng kanyang mesa. Anong balita kay Chen? Bungad agad nito, walang paligoy-ligoy. The initial meeting went well, pa. He seemed intrigued, sagot ni Miguel, maingat sa bawat salita. Tumawa ng mapakla si Don Eduardo. Intrigued? Migs, hindi natin kailangan ng intrige. Kailangan natin ng pirma niya sa kontrata. Alam mo ba kung gaano kalapit ang kumpanya sa pagbagsak? One more bad report and we're finished. Tapos na ang maliligayang araw. I am doing everything I can, git ni Miguel, nararamdaman ang pamilyar na pag-init ng kanyang ulo. Everything. Humarap ang ama niya, ang mga mata ay nanlilisik. Ang lahat ba ay kasama ang pagpapakasal kay Isabel? The Montenegros are our only real safety net. Ang pagsasanib ng ating mga kumpanya ang magpapatatag sa atin. Pero ano? Hanggang ngayon, wala ka pang inaayos na petsa ng kasal. Napatiimbagang si Miguel. Hindi ganoon kadali iyon, pa. Gawin mong madali, sigaw ng kanyang ama, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. This is not about love, Miguel. This is about survival. Huwag mong hayaan na ang lahat ng pinaghirapan ko, ng lolo mo, ay maging abulang dahil sa kahinaan mo. Lumabas si Miguel sa opisina ng kanyang ama na dala ang bigat ng kanilang pagtatalo. Dumiretso siya sa sarili niyang opisina, isang modernong espasyo na gawa sa salamin at bakal, pero ngayon ay parang isang kulungan. Naupo siya sa kanyang upuan at napahilamos sa mukha. Ang desperasyon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Kinuha niya ang isang picture frame sa kanyang mesa. Larawan nila ni Isabel Montenegro, kuha sa isang charity ball. Pareho silang nakangiti para sa kamera, perpekto, makintab, at walang buhay. Parang dalawang manikin. Para sa kanya, si Isabel ay katulad niya. Produkto ng isang mundong umiikot sa pera at kapangyarihan. Ang kanilang pagsasama ay isang merger, isang alyansa. Hindi isang pagsasama ng dalawang puso. Napabuntong hininga siya at ibinalik ang litrato sa mesa, nakatabi niya, na para bang hindi na niya kayang tingnan ito ng diretsyo.
Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Isang kasunduan. Isang kontrata. Nakalista ang lahat ng mga kondisyon, confidentiality, a strict set of rules, at ang kabayaran. Bawat salita na tinatype niya ay nagpapatunay kung gaano kabaliw ang sitwasyong pinasok niya. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang ginagawa. Sir! Pumasok si Clara. Hindi na siya nakasuot ng uniforme. Suot niya ay isang simpleng blusa at pantalon pero may bago sa kanyang tindig. Nandoon pa rin ang kaba pero mayroon ding determinasyon sa kanyang mga mata. Isang determinasyon na hindi nakita ni Miguel kagabi. Maupo ka, sabi ni Miguel, itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Clara, ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Tahimik lang itong naghintay. Nagdesisyon ka na? Tanong ni Miguel, ang boses ay purong negosyo. Tumango si Clara. Huminga siya ng malalim na para bang kumukuha ng lakas ng loob. Tinatanggap ko po ang alok niyo, sir. Hindi nagulat si Miguel. Inasahan na niya ito. Good. Ito ang kontrata. Basahin mong mabuti. Iprinint niya ang dokumento at iniabot sa kanya. Kinuha ito ni Clara at habang binabasa, nakita ni Miguel ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingala ito. May isang bagay lang po akong hihilingin, sir, sabi nito, ang boses ay matatag na ngayon. Tinaasan siya ng kilay ni Miguel. Ano yon? Ang kabayaran po. Kailangan ko po ng eksaktong halaga para sa operasyon sa puso ng kapatid ko. Sinabi niya ang isang partikular na halaga, isang malaking numero, pero hindi ito mukhang gawa-gawa lang. Ito ay presyo ng isang buhay. Iyon lang po ang kailangan ko. Wala na pong iba. Natigilan si Miguel. Sa mundong ginagalawan niya, ang mga tao ay laging humihingi ng sobra. Pero si Clara, humingi lang ng sapat. Sapat para iligtas ang isang buhay. Sa isang saglit, isang kakaibang emosyon ang dumaan sa kanya, hindi awa, kundi isang forma ng respeto. Tumango siya. Fine. Ilalagay ko yan sa kontrata. Inayos niya ang dokumento, iprinint ulit, at inilapag sa harap nito kasama ng isang mamahaling pluma. Pirmahan mo. Pinanood niya itong pumirma. Ang bawat guhit ng pangalan nito sa papel ay parang isang selyo sa kanilang kasunduan. Pagkatapos, kinuha ni Miguel ang pluma at pinirmahan din ito. Tapos na. Opisyal na. Kinuha ni Miguel ang isang maliit na paper bag sa ilalim ng kanyang mesa. Inilabas niya ang isang bagong cellphone at isang credit card. This is your new phone. Ang numero ko lang ang nakasave dyan. Dyan kita tatawagan. This is a credit card. Gamitin mo para sa mga damit at lahat ng kakailanganin mo. Don't worry about the limit, sabi niya, ang tono ay malamig at profesional. Simula ngayon, hindi ka na si Clara Santos na katulong. Ikaw si Clara, ang fiancé ko. Your new life starts now. Inabot ni Clara ang mga gamit. Ang mga mata nito ay nakatitig sa credit card na para bang isa itong alien na bagay. Nang biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Miguel. Nakita niya ang pangalan sa screen, Emmer Chen. Sinagot niya ito agad, inaayos ang kanyang boses para maging magiliw. Chen. Good morning. Isang masayang tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Miguel, Inoy boy. I hope I'm not disturbing you. Gusto ko lang sanang imbitahan kayong dalawa ng iyong nobya para sa isang simpleng hapunan bukas ng gabi. Just the three of us. Para mas makilala ko pa ang mapalad na babae. Naramdaman ni Miguel na nanigas ang kanyang buong katawan. Napatingin siya kay Clara, na nakatingin din sa kanya, hawak-hawak pa rin ang cellphone at credit card. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nagawa pa rin ni Miguel na ngumiti sa kausap sa telepono. Of course, Chen. It would be our pleasure. Para kay Clara, ang sumunod na araw ay parang isang panaginip na hindi niya alam kung kailan siya magigising. O baka naman isa itong bangungot. Ang unang bahagi ng kanyang bagong buhay ay nagsimula sa isang mamahaling mall na hindi niya pinangarap na pasukin kahit kailan. Kasama niya si Miguel de Villa na mukhang mas komportable pa sa isang board meeting kaysa sa paglalakad sa pagitan ng mga estante ng mga damit. We need to get you new wardrobe, sabi nito, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Something a fiancé of I de Villa would wear. Naramdaman ni Clara ang pamumula ng kanyang pisngi.
Napatingin siya sa kanyang suot na simpleng pantalon at t-shirt. Ito na ang pinakamagandang damit niya. Kumuha ka ng kahit anong gusto mo. Gamitin mo iyong card, utos ni Miguel, na para bang sinabi lang nitong bumili siya ng tinapay sa kanto. Umupo ito sa isang sopa sa gitna ng bautike, kinuha ang cellphone, at nagsimulang mag-type, malinaw na ipinapakitang wala siyang interes sa ginagawa nila. Nahihiyang lumapit si Clara sa mga damit. Ang bawat presyo na nakasabit ay katumbas na ng isang buwang upa nila sa apartment. Paano niya gagastusin ang ganito kalaking pera para lang sa mga damit? Ang bawat piraso na hawakan niya ay parang sumisigaw ng, hindi ka bagay dito. Pagkatapos ng halos kalahating oras na wala pa rin siyang napipili, narinig niya ang isang malalim na buntong hininga. Tumayo si Miguel, ang mukha ay puno ng pagkainip. This is taking too long. Lumapit ito sa isang rack, kumuha ng isang simpleng itim na bestida na hanggang tuhod at iniabot sa kanya. Isuot mo to, walang maraming disenyo. Hindi ka magkakamali dito. Mayroong bahagi sa kanya na gustong mainis sa pagiging arogante nito, pero mayroon ding bahagi na nagpapasalamat. Kinuha niya ang damit at pumasok sa fitting room. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin, nagulat siya. Ang simpleng damit ay bumagay sa kanya. Nagbigay ito ng isang klaseng kumpiyansa na hindi niya naramdaman kailanman. Nang lumabas siya, tiningnan siya ni Miguel mula ulo hanggang paa. Isang saglit, nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito, isang kislap ng sorpresa, bago ito muling naging blanko. It will do, sabi lang nito. Pagdating ng gabi, ang kaba ni Clara ay mas matindi pa kaysa noong party. Nakaupo siya sa tabi ni Miguel sa loob ng mamahaling kotse nito, suot ang bagong bestida, papunta sa restaurant kung saan sila magkikita ni Inger Chen. May mga dapat kang tandaan, sabi ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa daan. Huwag kang magsasalita kung hindi ka tinatanong. Kung tatanungin ka, sagutin mo ng maikli. Huwag kang magkukwento tungkol sa pamilya mo, sa trabaho mo, o sa kahit anong personal. Ako ang bahalang sumagot. Tumango lang si Clara, ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Para siyang isang artista na sasabak sa pinakamalaking pagganap ng kanyang buhay, pero hindi niya kabisado ang kanyang mga linya. Ang restaurant ay elegante at tahimik. Si Inger Chen ay nakangiti nang salubungin sila. Mabutit nakarating kayo, sabi nito, ang tingin ay agad na napunta kay Clara. You look lovely tonight, Hija. Salamat po, nauutal niyang sagot. Ang hapunan ay nagsimula ng may kaba. Sinunod ni Clara ang utos ni Miguel. Tahimik lang siya, nakikinig sa usapan ng dalawang lalaki tungkol sa negosyo, ekonomiya, at mga bagay na hindi niya maintindihan. Hanggang sa biglang bumaling sa kanya si Inger Chen. So, Clara, simula nito, ang ngiti ay mabait. Tell me, paano kayo unang nagkakilala nitong si Miguel? Sigurado akong magandang kwento yan. Naramdaman ni Clara na nanlamig ang kanyang mga kamay. Napasulyap siya kay Miguel na bahagyang nanigas sa kanyang upuan. Ito na yon. Ang unang pagsubok. Naalala niya ang sinabi nito, ako ang bahalang sumagot. Pero bago pa man makapagsalita si Miguel, isang alaala ang pumasok sa isip ni Clara. Isang kwentong narinig niya mula sa ibang mga kasambahay noon. Isang kwento tungkol sa isang pagkakataong nakita nila si Sir Miguel na huminto sa gitna ng kalsada para tulungan ang isang matandang nagtitinda ng sampagita na natumba ang paninda. Huminga siya ng malalim. Sa isang kalye po sa Quiapo, mahinang sabi niya. Agad siyang tiningnan ni Miguel, ang mga mata nito ay nagbababala. Pero nagpatuloy siya. Naglalakad po ako noon nang may nakita akong isang matandang nagtitinda ng sampagita. Bigla po siyang natumba at kumalat lahat ng paninda niya sa daan. Nakinig ng mabuti si Inger Chen, nakapatong ang baba sa kanyang mga kamay. Walang pumapansin sa kanya. Lahat nagmamadali, pagpapatuloy ni Clara, ang boses ay unti-unting nagkakaroon ng init. Pero may isang lalaking huminto. Tinulungan niya yung matanda na makatayo at pinulot niya isa-isa yung mga bulaklak. Binili niya lahat ng natirang paninda. Yung lalaki po na yon si Sir Miguel po yon. Tumingin siya kay Miguel. Doon ko po siya unang nakita. Hindi niya po ako napansin noon, pero doon ko po nalaman na sa likod ng pagiging seryoso niya, mayroon siyang mabuting puso. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Inger Chen. Isang tunay na ngiti. Is that so, Miguel? Si Miguel ay halatang nabigla sa kwento. Hindi niya ito inasahan. Tumingin ito kay Clara, at sa mga mata nito, nakita ni Clara hindi lang gulat,
kundi isang bagay na hindi pa niya nakita dati, isang bakas ng paghanga. Tumikim si Miguel. It was nothing, sabi niya, pero may bahagyang pamumula sa kanyang mga tainga. Ang natitirang bahagi ng hapunan ay naging mas magaan. Si Clara, na nakakuha ng kaunting kumpiyansa, ay nakasagot pa sa ilang mga tanong tungkol sa kung anong hilig niyang gawin, pagbabasa ng libro at pag-aalaga ng halaman, at kung ano ang paborito niyang pagkain, sinigang. Mga simpleng sagot pero lahat ay totoo. Sa biyahe pa uwi, binalot sila ng katahimikan. Hindi alam ni Clara kung ano ang isipin. Galit kaya si Miguel dahil sinuway niya ang utos nito? Saan mo narinig yung kwentong yon? Tanong ni Miguel, sa wakas ay binasag ang katahimikan. Sa mga kasamahan ko po, mahinang sagot niya. Hindi ito nagsalita agad. Pinanood lang ni Clara ang mga ilaw ng post na dumadaan. You did okay tonight, Clara, sabi nito, ang boses ay mas malumanay kaysa kanina. Thank you. Ang simpleng pasasalamat na iyon ay nagdulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Clara. Isang maliit na piraso ng pag-asa. Kinabukasan, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, isang gawain na hiniling niyang ipagpatuloy para manatili siyang may koneksyon sa kanyang sarili, isang delivery man ang dumating. May dala itong isang malaking bouquet ng mga puting rosas. Para po kay Ma'am Clara, sabi ng delivery man. Nagtatakang kinuha niya ang mga bulaklak. Sino ang magpapadala sa kanya nito? Binuksan niya ang maliit na card na kasama nito. Ang sulat kamay ay elegante. Looking forward to our next meeting. M. Chen. Napangiti si Clara. Isang maliit, totoong ngiti. Ngunit nang ibababa na niya ang card, may napansin siyang isang maliit na dagdag na sulat sa ilalim, sa ibang tinta, na parabang isinulat bilang isang afterthought. You remind me of an old friend. Para kay Miguel, ang mga araw ay dapat sinusukat sa stock market reports, quarterly earnings, at mga deal na naisasara. Ngunit nitong mga nakaraang araw, napansin niyang may mga bagong bagay na sumusukat sa kanyang oras. Sinusukat niya ito sa amoy ng kape na laging nakahanda sa umaga, kahit hindi niya ito inuutos. Sa tunog ng mahinang pagtawa ni Clara habang kausap nito sa telepono ang kanyang lola Flora. Sa katahimikan ng gabi kung kailan natatagpuan niya itong nagbabasa ng libro sa sala, ang mukha ay iluminado lang ng isang maliit na lampshade. Mga sandaling hindi niya hinahanap. Mga sandaling ninanakaw mula sa magulong takbo ng kanyang buhay. Mga nakaw na sandali. Isang gabi, umuwi si Miguel ng hating gabi na. Galing siya sa isang nakakapagod na meeting kasama ang mga board member na walang ibang ginawa kundi magtanong kung kailan pipirma si Engel Chen. Ang bigat ng buong kumpanya ay nasa kanyang mga balikat. Pagpasok niya sa malawak na sala ng mansyon, inaasahan niyang madadatnan ang karaniwang dilim at katahimikan. Ngunit sa halip nakita niya si Clara. Nakaupo ito sa sofa, yakap-yakap ang isang unan, ang ulo ay nakasandal sa armrest. Tulog na tulog. Sa tabi nito sa isang maliit na mesa ay isang baso ng tubig at isang plato na may takip. Nilapitan niya ito. Ang paghinga nito ay malalim at payapa. Sa ilalim ng malambot na ilaw, mukha itong ordinaryo. Walang bahid ng pagkukunwari. Walang agenda. Isang babaeng napagod sa paghihintay. Paghihintay kanino? Sa kanya? Isang hangal na ideya. Parte lang ito ng kasunduan. Ngunit bakit mayroon siyang naramdamang kakaibang kirot sa kanyang dibdib? Napansin niya ang manipis na kumot na nakapatong sa likod ng sofa. Kinuha niya ito at maingat na ikinumot sa kanya. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Siguro dahil malamig. Siguro dahil iyon ang tamang gawin. Nang akma na siyang aakyat, napansin niya ang libro na nahulog mula sa kamay ni Clara. Pinulot niya ito. Isang luma at gasgas na nobela. Napangiti siya ng bahagya. Ang layo nito sa mga business journal at financial statements na binabasa niya. Kinabukasan, nagising si Miguel sa isang pamilyar na amoy na matagal na niyang hindi naamoy sa loob ng mansyon. Amoy ng bawang toyo at suka. Amoy ng adobo. Sinundan niya ang amoy hanggang sa kusina at nakita si Clara, abala sa pagluluto. Nakatali ang buhok nito at humuhuni pa ito ng isang lumang kanta habang nagigisa. Hindi nito napansin ang pagdating niya. Anong niluluto mo? Tanong niya at bahagyang nagulat si Clara. Ay, sir. Kayo po pala, sabi nito, napahawak pa sa dibdib. Adobo po. Paborito po kasi ni Lola.
Naisip ko lang pong magluto. Napatitig si Miguel sa niluluto ni Clara. Ang adobo. Iyon ang laging niluluto ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Pagkatapos mawala ng kanyang ina, ang kusina ng mansyon ay naging sterile, lugar kung saan naghahanda ng pagkain ang mga chef, hindi isang lugar kung saan nagluluto ang isang pamilya. Okay lang po ba, sir? Kung ayaw niyo po eh. No, it's fine, mabilis niyang sagot. It smells good. Umupo siya sa dining table, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin sa umaga. Karaniwan, umiinom lang siya ng kape habang naglalakad palabas ng pinto. Ngunit ngayon, hinintay niya. Nang inihain ni Clara ang adobo, kasama ng mainit na kanin, kumain si Miguel. Sa bawat subo, bumabalik ang mga alaala. Ang ngiti ng kanyang ina. Ang pakiramdam ng pagiging isang bata na walang inaalala kundi ang maglaro. Isang init ang kumalat sa kanyang dibdib, isang init na hindi galing sa pagkain. Masarap, tanong ni Clara, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Tumango lang si Miguel, hindi makapagsalita. Nang gabing iyon, habang nag-aayos sila para sa isa na namang dinner engagement, nagkaroon sila ng isang maliit na pagtatalo. Pinipilit ni Miguel na isuot ni Clara ang isang mamahaling alahas na pinahiram sa kanya ng isang sponsor. Hindi po ako komportable dito, sir, sabi ni Clara, tinitingnan ang kumikinang na kwintas na parabang isa itong ahas. Masyadong mabigat. It's part of the role, Clara. People expect to see this, paliwanag ni Miguel, medyo nairita. Pero hindi naman po ito ang sukatan ng halaga ng isang tao, di ba? Sagot ni Clara, ang boses ay mahinahon pero may bigat. Sir, siguro po ang yaman ay hindi kung gaano karami ang pera mo, kundi kung gaano karami ang kaya mong ibigay. Natigilan si Miguel. Ang mga salitang iyon. Simple. Prangka. At tumama ito sa kanya ng diretsyo. Napatingin siya sa kwintas, pagkatapos ay sa mga mata ni Clara na puno ng paninindigan. Sa isang iglap, ang mamahaling alahas ay nagmukhang mura at walang kwenta. Fine. Don't wear it, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Isang ngiti ng tagumpay. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, natuwa si Miguel na makita yon. Habang naghahanda siyang umalis, dala ang isang bagong pakiramdam ng gaan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Sa screen, isang pangalan ang kumislap. Isang pangalan na halos isang buwan na niyang hindi nakikita. Isabel. Tinitigan niya ang screen. Ang tawag ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at nagpatay sa init na kanyang naramdaman. Ang tawag ay isang paalala. Isang paalala ng realidad. Ng mga obligasyon. Ng kasunduang matagal nang nakasulat bago pa man dumating si Clara. Naramdaman niya ang titig ni Clara mula sa likuran niya, puno ng pagtatanong. Sa isang mabilis na kilos, pinindot niya ang decline button. Ibinulsa niya ang telepono, ang puso niya'y biglang bumilis. Bumaling siya at napatingin sa bintana, kung saan nakita niya si Clara na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa mukha nito, nagbibigay dito ng isang ginintuang sinad. Payapa. Totoo. At sa sandaling iyon, alam ni Miguel na siya ay nasa isang malaking gulo. Ang hardin ang naging kanlungan ni Clara. Sa gitna ng isang buhay na hiniram, ang pag-aalaga ng mga halaman ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Ang lupa sa kanyang mga kamay, ang amoy ng mga bulaklak, ang pakiramdam ng araw sa kanyang balat, ito ang mga totoong bagay. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aalis ng mga tuyong dahon sa mga rosas, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Hindi ito ang kotse ni Miguel. Kinabahan si Clara. May bisita na hindi niya inaasahan. Mula sa kotse ay bumaba si Emerchen. Mag-isa. Napatayo si Clara ng tuwid, pinunasan ang kanyang mga kamay sa suot na apron. Chen. Magandang hapon po. Ngumiti ito, isang ngiting abot hanggang sa mga mata. Magandang hapon din, Hija. Napadaan lang ako. I was in the neighborhood. Nasaan si Miguel? Nasa opisina po. May meeting po yata, sagot ni Clara, ang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Ano ang ginagawa nito dito? Paano kung malaman nitong naghahardin siya? Paano kung mahalata nitong isa lang siyang? Good, sabi ni Emerchen, na para bang iyon mismo ang gusto niyang marinig. Kung ganoon, baka pwede mo akong samahan dito sa hardin.
It's a beautiful day. Walang nagawa si Clara kundi tumango. Naglakad sila sa pagitan ng mga halaman. Nagulat si Clara dahil hindi negosyo ang tinanong ni Emmer Chen. Tinanong nito ang mga pangalan ng mga bulaklak. Ano ang tawag sa bulaklak na yan? Tanong nito, itinuturo ang isang kumpol ng mga gumamela. Gumamela po, sagot ni Clara. Paborito po ng nanay ko yan. Sabi niya, simbolo raw po yan ng maselang kagandahan. Tumango-tango si Emmer Chen, ang mga mata ay may kakaibang kislap. At yan, itinuro naman nito ang mga sampagita. Sampagita po. Para po sa dalisay na pag-ibig. Sa bawat sagot ni Clara, mas lalong lumalawak ang ngiti ni Emmer Chen. Para siyang isang guro na sinusubok ang kanyang estudyante at natutuwa sa bawat tamang sagot. Nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Clara. Ang pag-uusap nila ay hindi parang isang interogasyon, kundi parang isang huntahan ng dalawang taong parehong mahilig sa halaman. Halika, maupo tayo, aya ni Emmer Chen, itinuro ang isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nang paupo na sila, may aksidenteng nahulog mula sa bulsa ng Amerikana ni Emmer Chen. Isang makapal na leather na wallet. Bumagsak ito ng bahagya sa damuhan at bumukas. Kitang-kita ni Clara ang mga laman nito, isang makapal na bungkos ng mga libu-libong piso. Hindi kumilos si Emmer Chen. Nagpatuloy lang ito sa pag-upo na para bang walang nangyari. Napatitig si Clara sa wallet. Ang isip niya ay biglang nag-compute. Ang perang iyon. Katumbas na iyon ng kalahati ng kailangan niya para sa operasyon ng kapatid niya. Isang napakaliit na sandali, isang madilim na ideya ang dumaan sa kanyang isipan. Walang makakaalam. Pero kasing bilis ng pagdating nito ay iwinaksi rin niya ito. Naalala niya ang turo ng kanyang lola Flora, ang dignidad, Clara, ay hindi nabibili. Ito ang tanging yaman na hindi mananakaw sayo. Mabilis siyang yumuko at pinulot ang wallet. Inayos niya ang mga perang lumabas at isinara ito. Emmer Chen, tawag niya. Nalaglag po ang wallet niyo. Doon lang lumingon si Emmer Chen na parabang nagulat. Oh, is that so? Maraming salamat, Hija. Hindi ko man lang napansin. Kinuha nito ang wallet at ibinulsa, pero ang mga mata nito ay nakatitig kay Clara. Isang tingin na malalim at mapanuri. Nang mga sandaling iyon, dumating ang kotse ni Miguel. Mabilis itong bumaba, ang mukha ay puno ng pag-aalala nang makita si Emmer Chen kasama si Clara sa hardin. Emmer Chen! I'm so sorry, na-traffic ako, sabi ni Miguel habang papalapit. Clara, are you okay? Bago pa man makasagot si Clara, nagsalita na si Emmer Chen habang tumatayo. Tumingin ito kay Miguel at sa pagkakataong ito, ang ngiti nito ay puno ng aprobasyon. Your father valued profit. I value character, sabi ni Emmer Chen, ang boses ay sapat na para marinig nilang dalawa. You chose well, son. Isang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot kay Clara. Nakapasa siya. Nakapasa sila sa isang pagsubok na hindi man lang nila alam na ibinibigay sa kanila. Nagpaalam na si Emmer Chen at umalis. Naiwan silang dalawa ni Miguel sa hardin sa ilalim ng papalubog na araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay iba na ngayon. Hindi na ito yung tipong awkward o puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikang komportable. Humarap si Miguel sa kanya. Ang mga mata nito ay wala na ang dating lamig. Napalitan nito ng isang bagay na hindi pa nakita ni Clara dati, paghanga, respeto, at isang emosyon na hindi niya mapangalanan pero nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Clara ni. Simula nito, ang boses ay mahina. Dahan-dahan, itinaas nito ang kamay at hinawakan ang kamay niya. Ang init ng palad nito ay dumaloy sa buong katawan niya. Napatitig si Clara sa kanilang magkahawak na kamay. Ang kamay nito, na pumipirma sa milyon-milyong pisong kontrata, ay nakahawak ngayon sa kamay niya, na sanay sa lupa at sabon. Ang mundo nila ay magkaibang-magkaiba, ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng mangga, tila nagtagpo ito. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Miguel. Wala na ang si. Wala na ang amo. Ang nakikita niya lang ay si Migs. Isang lalaking tila ngayon lang natutong makakita. Clara, ako eh. Ngunit ang anumang sasabihin niya ay pinutol ng isang tunog. Ang tunog ng mga gulong sa graba ng driveway. Isang tunog na marahas at mayabang. Sabay silang napalingon. Isang makintab na puting sports car ang huminto sa mismong tapat ng grand entrance ng mansyon.
Isang kotse na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Bumukas ang pinto sa driver's side. Unang lumabas ang isang paa na suot ang isang stiletto na nagkakahalaga marahil ng buong sahod ni Clara. Sumunod ang isang babaeng matangkad at balingkinitan, suot ang isang mamahaling designer dress na humahapit sa kanyang perpektong katawan. Nakasunglases ito, ngunit kahit nakatago ang kanyang mga mata, ramdam ni Clara ang lamig na dala nito. Naramdaman ni Clara ang biglang paninigas ng kamay ni Miguel. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang nawala na para bang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang babae ay dahan-dahang naglakad palapit sa kanila, ang bawat hakbang ay may kalkuladong grasya. Tinanggal nito ang kanyang sunglases, at bumungad ang isang pares ng mga matang perpekto ang pagkaka-makeup, ngunit kasing talim ng bubog. Ang tingin nito ay unang napunta kay Miguel, pagkatapos ay dahan-dahang dumapo sa kanya. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, ang kanyang simpleng bestida, ang bakas ng lupa sa kanyang mga kamay, ang kanyang pagkalito. Isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. Tumingin itong muli kay Miguel, ang ngiti ay biglang naging matamis, ngunit peke. "Migs, darling. I'm back," sabi nito, ang boses ay malambing ngunit may yelo sa ilalim. "Aren't you happy to see me?" Natulala si Clara. Hindi niya kilala ang babae, pero alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang pagdating nito ay ang simula ng katapusan. Ang katahimikang kanilang pinagsaluhan, ang namumuong koneksyon, ang lahat ng iyon ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Ang pangalan ng babae ay hindi niya alam, pero ang titulo nito ay malinaw na nakasulat sa bawat kilos at pananalita nito. Siya ang totoong reyna ng kastilyong ito. At si Clara? Si Clara ay ang nagpapanggap lang. Ang pangalang iyon, Isabel. Para kay Miguel, ang pangalan ay hindi lang isang salita. Ito ay isang kontrata, isang alyansa, isang buong buhay na nakaplano na para sa kanya, bago pa man niya maintindihan ang kahulugan ng pagpili. At ngayon, ang pangalang iyon ay nakatayo sa kanyang hardin, isang perpektong figura ng yelo sa gitna ng namumulaklak na mga halaman ni Clara. "Isabel," nasabi niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. "You're back early." "I missed you, of course," sabi ni Isabel, lumapit at hinalikan siya sa pisngi. Ang halik ay malamig at may amoy ng mamahaling pabango. Hindi ito halik ng pananabik kundi isang marka. Isang pag-aangkin. Ang mga mata ni Isabel ay muling dumapo kay Clara, na nakatayong tila isang estatwa. "And you didn't tell me you had company." Ang salitang tea company ay binitawan niya na may diin, na para bang isa itong maruming salita. "Clara is in my guest," mabilis na sagot ni Miguel, naramdaman ang pangangailangang ilagay ang sarili sa pagitan nilang dalawa. "Isabel, this is Clara." "Clara, this is Isabel Montenegro Nayfians." Ang huling dalawang salita ay parang mga tinik na lumabas sa kanyang bibig. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Clara, isang mabilis na pagkawala ng liwanag sa mga mata nito, bago ito muling yumuko at tumango. "Magandang hapon po, ma'am." "Ma'am," pag-uulit ni Isabel, isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. How quaint. Ang gabing iyon, ang hapunan ay naging isang larangan ng digmaan. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay tila 1 milya ang haba, ngunit ang tensyon sa pagitan nilang tatlo ay siksik na siksik. Si Miguel ay nakaupo sa gitna, na para bang isang referee sa isang laban na hindi niya kayang kontrolin. Bawat tunog ng kubyerto sa plato ay parang putok ng baril. Sinimulan ni Isabelle ang atake sa paraang siya lang ang nakakagawa, matamis, tila inosente, pero puno ng lason. "So, Clara," sabi ni Isabel habang eleganteng hinihiwa ang kanyang stick. "Saan ka nga pala galing? Your family must be very proud of you." Ang paghinto nito bago ang huling mga salita ay sinadya, puno ng pang-insulto. "Taga Quezon City po," simpleng sagot ni Clara, ang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato. "Oh, Quezon City. How humble," sabi ni Isabel. "I must say, your style is so simple. It's refreshing." "Hindi ba, Migs, darling?" Hindi sumagot si Miguel. Tinitigan lang niya ng masama si Isabel, isang tingin na nagsasabing tumigil ka na, pero binaliwala lang siya nito. Ang pinakamasamang sandali ay dumating nang mag-abot si Clara ng pitsel ng tubig. Sa isang kilos na masyadong mabilis para maging aksidente, iginalaw ni Isabelle ang kanyang siko at natabig ang kamay ni Clara. Ang tubig ay tumapon, hindi kay Isabel, kundi sa kandungan mismo ni Clara. "Oh Ella goodness!
I'm so clumsy, sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Look what you made me do. Napasinghat si Clara, basang-basa ang kanyang damit. Ito ay isang malupit na pag-uulit ng eksena sa party, ngunit mas masakit, mas personal. Are you okay, Clara? Mabilis na tanong ni Miguel, tumayo at kumuha ng table napkin para ibigay dito. Ang tono niya ay galit at ito ay para kay Isabel. Pagkatapos ng hapunan, habang si Clara ay nasa silid niya para magpalit, hinarap ni Miguel si Isabel sa kanilang library. What was that, Belle? Sabi niya, ang pilit na pagkontrol sa kanyang boses ay nawala na. You deliberately embarrassed her. Humarap si Isabel mula sa pagtingin sa mga libro. Embarrassed who? That little maid. Oh, please, Megs. It was an accident. Huwag kang masyadong praning. She is in the guest and I want you to respect her, jeet ni Miguel. Isang tawang mapakla ang kumawala kay Isabel. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik na ngayon. Wala na ang peking ngiti. Guest, tanong nito, ang boses ay mababa at puno ng panganib. O baka naman replacement, Migs? Natigilan si Miguel. Alam na nito. O kung hindi man, nararamdaman na nito. Nakikita nito ang pagbabago sa kanya, ang paraan ng pagtingin niya kay Clara. Don't be ridiculous, sagot niya, pero alam niyang mahina ang kanyang depensa. Umalis siya sa library para tingnan ang kalagayan ni Clara, ngunit wala ito sa silid. Bumalik siya sa kanyang opisina sa loob ng bahay, umaasang nandoon ito. Ngunit wala rin. Ang naramdaman niya ay isang matinding kaba. At nang papasok na siya sa kanyang study, natigilan siya sa may pinto. Nandoon si Isabel. Nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. At sa kamay nito, hawak-hawak ang isang pamilyar na papel. Ang kontrata. Ang kontratang kinalimutan niyang ay lock sa drawer. Tumingala si Isabel mula sa pagbabasa. Ang mukha nito ay hindi nagalit. Ito ay isang bagay na mas masahol pa. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti ng isang taong nakahanap ng sandata para sa isang digmaan. 30 days name your price, basa ni Isabel mula sa papel, ang boses ay puno ng pang-uyam. So this is it, Megs. This is your guest. Naramdaman ni Miguel na gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nahuli na siya. Si Clara ay nasa kusina, umiinom ng isang basong tubig para pakalmahin ang kanyang nanginginig na mga kamay, nang isang anino ang tumabon sa kanya. Humarap siya at nakita si Isabel, nakasandal sa hamba ng pinto, hawak ang isang papel. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tagumpay at kalupitan. I know who you are, sabi ni Isabel sa mahinang boses, bawat salita ay parang yelo. Lumapit ito at iwinasiwas ang kontrata sa harap ng mukha ni Clara. At alam ko rin, dagdag nito, ang ngiti ay lumapad, kung magkano ang halaga mo. Kung magkano ang halaga mo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Clara na parang isang makalawang na patalim. Ang papel na hawak ni Isabel, ang kontrata, ay hindi lang isang dokumento. Ito ay ang katibayan ng kanyang kahinaan, ng kanyang desperasyon. Ito ang presyo ng kanyang dignidad. Naramdaman niya na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang kusina na dati nagbibigay sa kanya ng aliw ay biglang naging isang malamig at mapanghusgang silid. Hindi ko alam ang sinasabi mo, pilit niyang itinanggi, kahit alam niyang huli na ang lahat. Tumawa si Isabel, isang tawang walang kagalakan. Oh, please. Huwag na tayong maglokohan. You are a maid. Isang kasambahay na nagpapanggap na prinsesa. At itong arrangement ninyo ni Migs? Iwinagayway nito ang kontrata. This is just a sad, pathetic little game. Bawat salita ni Isabel ay isang dagok. Nagsimulang gumapang ang isang pamilyar na pakiramdam sa kanyang dibdib, ang hiya. Ang parehong hiya na naramdaman niya noong natapunan niya ng alak si Curious Concepcion. Ang hiya na dala-dala niya sa buong buhay niya dahil sa kanilang kahirapan. Mula nang dumating si Isabel, ang bawat araw sa mansyon ay naging isang forma ng psychological torture. Sinimulan ni Isabel ang isang kampanya para iparamdam kay Clara na siya ay basura. Isang araw, pagpasok ni Clara sa library, aksidenteng naiwan ni Isabel ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Nang buksan niya ito dahil sa kuryosidad, nanlamig ang kanyang buong katawan. Nasa loob ang mga dokumento tungkol sa pagkalugi ng maliit na negosyo ng kanyang ama, maraming taon na ang nakalipas. May mga litrato pa ng dati nilang bahay, isang maliit na barong-barong sa isang masikip na eskinita.
Ipinapaalam sa kanya ni Isabel, alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Alam ko kung saan ka nanggaling. Sa isang maliit na party na dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan nina Miguel at Isabel, ipinahiya siya nito sa paraang hindi halata sa iba, pero malinaw na malinaw para kay Clara. You know, may mga babae talagang gagawin ang lahat para lang sa pera, sabi ni Isabel sa kanilang grupo, habang nakatingin ng diretsyo kay Clara. They will lie, cheat, and pretend to be someone they're not. Mga gold digger, ika nga. Nakakaawa, di ba? Ang mga kasama nila ay tumawa, hindi alam ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salita. Ngunit si Clara, naramdaman niya ang bawat tawa na parang isang sampal. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, pero anong sasabihin niya? Na ginagawa niya ito para sa kapatid niya. Hindi nila maintindihan. Para sa kanila, siya ay isa lang sa mga babaeng inilalarawan ni Isabel. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga larawan. Ipinakita sa kanya ni Isabel ang isang album sa cellphone nito. Mga larawan nila ni Miguel. Sa Paris, sa Japan, sa isang yacht. Mga larawang puno ng ngiti, yakap at halik. Mga larawan ng isang totoong relasyon ng mga taon na pinagsamahan. Tingnan mo, sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng awa na mas masakit pa sa galit. Ito kami. Ito ang totoo. At ikaw. You're just a 30-day replacement. A temporary fix. Huwag kang mangarap na may kahulugan ka sa kanya. Dahil sa huli, sa akin pa rin siya uwi. Ang mga salitang iyon ang sumira sa kung anumang natitirang pag-asa sa puso ni Clara. Ang mga nakaw na sandali nila ni Miguel, ang paghawak nito sa kanyang kamay sa hardin, ang mga tingin na akala niya ay may kahulugan, lahat ay naglaho. Siguro nga, imahinasyon niya lang ang lahat. Siguro nga, para kay Miguel, siya ay isang trabaho lang. Isang problema na kailangang solusyonan. Isang gabi, hindi na niya nakayanan. Narinig niya ang sigawan mula sa opisina ni Don Eduardo. Marry Isabel and save this company, or end up on the street with that maid, sigaw ng ama ni Miguel. Ang boses nito ay malinaw na malinaw kahit sa likod ng saradong pinto. Napatakip si Clara sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Doon niya naintindihan ang lahat. Ang kasal. Ang kumpanya. Siya ang balakid. Siya ang problema. Pumasok siya sa kanyang silid, kinuha ang kanyang luma at basag na cellphone, at tinawagan ang nag-iisang tao sa mundo na makakaintindi sa kanya. Lola, sabi niya, ang boses ay basag na. Clara, apo. Anong nangyari? Umiiyak ka ba? Sagot ng kanyang lola Flora, puno ng pag-aalala. At doon, bumigay na si Clara. Humabulgol siya. Ang lahat ng sakit, hiya, at pagod na kinimkim niya ay lumabas. Lola, gusto ko na pong umuwi, sabi niya sa gitna ng kanyang mga luha. Pagod na po ako. Gusto ko na pong umuwi. Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang magpanggap. Hindi na niya kayang saktan ang sarili niya. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at nagsimulang ilagay ang ilan niyang gamit. Ang mga damit na binili ni Miguel, ang mga alahas, lahat ay maingat niyang iniwan sa ibabaw ng kama. Ang isasama lang niya ay ang mga damit na dala niya noong unang araw. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos nang bumukas ang pinto. Si Miguel. Ang mukha nito ay pagod at puno ng gusot. Mukhang hindi ito natulog. Clara. Anong ginagawa mo? Tanong nito, ang mga mata ay nakatutok sa bag na nasa ibabaw ng kama. Tumayo si Clara ng tuwid. Pinunasan niya ang nalalabing luha sa kanyang mga pisngi at hinarap ito. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, pagod na sa pag-iyak. Tapos na po ang kontrata, sir, sabi niya, ang boses ay malamig at formal. 30 days na po. Uwi na ako. What are you talking about? Sabi ni Miguel, lumapit sa kanya. May isang linggo pa. Umiling si Clara, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi na po kailangan. Tapos na po ang laro. Uwi na po ako. Hindi na tuloy ang pag-alis ni Clara. Pinigilan siya ni Miguel. Huwag kang umalis, Clara. Please, pagmamakaawa nito, isang bagay na hindi niya inakalang maririnig mula sa isang Miguel de Villa. Just give me one more day. I will fix this. Is promise. Ang salitang ki-promise ay parang isang basag na salamin, maganda tingnan pero mapanganib hawakan. Ngunit sa pagod at pagkalito, pumayag si Clara. Isang araw pa.
Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Kinagabihan, sinabi ni Miguel na kailangan nilang dumalo sa isang importanteng charity gala. This is for a good cause, para sa isang foundation ng mga bata, paliwanag nito. Isabel organized it, we have to be there. Naramdaman ni Clara ang panlalamig sa kanyang sikmura. Si Isabel ang nag-organisa. Ito ay isang bitad. Alam niya iyon. Ngunit nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Miguel, isang pakiusap na hindi nito masabi. Kaya't pumayag siya. Pagsapit ng gabi, isinuot niya ang pinakasimpleng bestida na nahanap niya sa closet na puno ng mga damit na hindi kanya. Habang nasa kotse sila, hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Ang palad nito ay malamig at pawisan. I will protect you tonight, sabi nito, ang boses ay seryoso. Hindi ko hahayaang saktan kanya ulit. Ngumiti lang si Clara ng isang mapait na ngiti. Paano mo poprotektahan ang isang tao mula sa isang digmaang ikaw mismo ang nagsimula? Ang grand ballroom ng hotel ay kumikinang sa mga ilaw ng chandelier at mamahaling alahas. Ang hangin ay puno ng amoy ng pera at kapangyarihan. Pagpasok pa lang nila, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang peking nobya at ang totoong si. Isang iskandalong naghihintay na sumabog. Nagulat si Clara nang makita niya, sa isang sulok malapit sa entablado, ang pamilyar na mga mukha. Ang kanyang lola Flora, ang kanyang ina, at ang kanyang kapatid na si Bunso, nakaupo sa isang lamesa. Si Bunso ay mukhang masaya, kumakain ng cake. Si Lola naman ay may pagtataka sa kanyang mga mata. Anong ginagawa nila dito? Tanong niya kay Miguel, ang boses ay nanginginig. I don't know, sagot ni Miguel, halatang nagulat din, hindi ko sila inimbitahan. Pero alam ni Clara kung sino ang nag-imbita. Si Isabel. Ito na ang huling piyesa sa kanyang malupit na laro. Lumapit siya sa kanyang pamilya. Lola, Nay, anong ginagawa niyo po dito? Isang magandang babae ang nagpadala ng imbitasyon, apo, sabi ni Lola Flora. Sabi niya, gusto ka raw niyang sorpresahin. Isang pasasalamat daw sa serbisyo mo. Ang salitang serbisyo ay tumama sa kanya na parang sampal. Bago pa man siya makapagpaliwanag, umakyat si Isabel sa entablado, suot ang isang kumikinang na pulang bestida. Kinuha niya ang mikropono. Good evening everyone, bati nito, ang boses ay matamis na parang pulot. Thank you for coming tonight to support our cause. Ngayong gabi, we celebrate truth and generosity. Napatingin ito sa direksyon ni Clara. Ang ngiti nito ay kasing talim ng kutsilyo. And speaking of truth, pagpapatuloy ni Isabel, I have very special announcement to make. Marami sa inyo ang nagtataka kung sino ang magandang babaeng laging kasama ng aking fiancé, si Miguel de Villa. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Naramdaman ni Clara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Gusto kong ipakilala sa inyo si Clara Santos, sabi ni Isabel, at isang spotlight ang biglang tumutok kay Clara, na naging dahilan para masilaw siya. She has been very close companion to Migs for the past month. At para ipakita ang aming pasasalamat sa kanyang companionship, sabi ni Isabel, at sa isang senyas, isang malaking screen sa likod ng entablado ang umilaw. Ang unang lumabas ay isang larawan ng kontrata. Ang mga salitang Defiance 30 days ay nakasulat sa malalaking letra. Sumunod ang isang larawan ng kanyang lumang uniforme ng kasambahay. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao. Sumunod ang mga bulungan, na ngayon ay mas malakas na, parang tunog ng mga bubuyog. Ngunit hindi pa tapos si Isabel. Ang huling lumabas sa screen ay isang video. Isang video ng kanilang bahay sa Quezon City. Ang masikip na eskinita, ang mga nakasampay na damit, ang kalawangin na yero. Ang imahe ng kahirapan. Napatakip si Clara sa kanyang bibig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kahihiyan ay parang isang alon na lalamon sa kanya. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ng kanyang ina at lola. Yes, ladies and gentlemen, sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng peking awa. Ang babaeng ito ay hindi isang socialite. Hindi siya isang de Villa. Siya ay ang kanilang katulong. Isang impostor. Isang desperadang babae na nagbenta ng kanyang sarili para sa pera. Ang bawat salita ay isang bato na ibinabato sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay parang kidlat na gumuguhit sa kanyang paningin. Ang mga tawa at mapanghusgang tingin ng mga tao ay isang ingay na nakakabingi. Nakatayo lang siya sa gitna ng lahat, paralisado. Gusto niyang tumakbo pero ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa sahig.
Nakita niya si Miguel, nakatayo ilang talampakan mula sa kanya, ang mukha ay isang maskara ng gulat at galit. Siya man ay natrap. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak, sinundan ng isa pa. Sa gitna ng lahat ng ingay, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagbasag ng kanyang puso. Sa wakas, nahanap niya ang lakas para gumalaw. Tumalikod siya at tumakbo. Palayo sa spotlight. Palayo sa mga mapanghusgang mata. Palayo sa kahihiyan. Habang tumatakbo siya palabas ng ballroom, narinig niya ang boses ni Isabel sa mikropono, malinaw at malakas, isang huling, nakamamatay na tanong. Tell them, Megs. Tell them who your real fiance is. Tell them, Megs. Tell them who your real fiance is. Ang tanong ni Isabel ay umalinggaw sa buong ballroom, isang hamon na may kasamang ultimatum. Naramdaman ni Miguel ang daan-daang pares ng mga mata na nakatutok sa kanya, naghihintay, humuhusga. Sa kanyang gilid, nakita niya ang kanyang ama, si Don Eduardo, na nakatingin sa kanya ng may babala. Ang tingin nito ay malinaw, ayusin mo to, piliin mo ang tama. Piliin mo kami. Si Isabel ay nakatayo sa entablado, ang reyna ng kanyang sariling sirko, ang mikropono ay hawak na parang isang setro. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay ang ngiti ng isang mananalo. Ngunit hindi si Isabel ang nakikita ni Miguel. Ang nakikita niya ay ang imahe ni Clara na tumatakbo palabas, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang imahe ng kanyang pamilya sa isang sulok, gulilat at nasasaktan. Ang imahe ng pagtitiwala na sinira niya. Sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw. Ang kumpanya. Ang pera. Ang pangalan ng pamilya. Lahat ng iyon ay nawalan ng kulay. Nagmistulang abo kumpara sa sakit na nakita niya sa mga mata ni Clara. Huminga siya ng malalim. Naglakad siya patungo sa entablado, hindi para sagutin ang tanong ni Isabel, kundi para kunin ang atensyon ng lahat. Ang mga bulungan ay humina, napalitan ng isang nag-aabang na katahimikan. Kinuha niya ang isa pang mikropono sa stand. Tiningnan niya si Isabel, pagkatapos ay ang kanyang ama. Sa mga mata nilang dalawa, nakita niya ang inaasahang sagot. Pero hindi niya yon ibibigay. Hindi siya nagsalita. Sa halip, maingat niyang ibinaba ang mikropono pabalik sa stand. Isang simpleng kilos, ngunit ang ibig sabihin ay malalim. Isang pagtanggi. Isang pagpili. Pagkatapos ay tumalikod siya. Miguel, where are you going? Narinig niyang sigaw ni Isabel. Ang boses nito ay puno ng gulat at galit sa unang pagkakataon. Hindi siya lumingon. Naglakad siya ng diretsyo, nilagpasan ang mga nagtatakang mukha, ang mga nagbubulungang bibig. Ang tanging layunin niya ay ang pinto kung saan lumabas si Clara. Miguel, sigaw naman ng kanyang ama, ang boses ay nanginginig sa galit. Bumalik ka dito. Huwag mo kaming talikuran. Huminto si Miguel at hinarap ang kanyang ama. Ito na ang sandali ng katotohanan sa pagitan nilang dalawa. For once in your life, pa, think about what you truly need, not what you want, sigaw ng ama niya, ang mukha ay namumula. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. And for the first time in my life, I am, sagot niya, ang boses ay kalmado pero puno ng bigat. And need her, pa. I need Clara. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kanyang ama. Tumakbo na siya, palabas ng ballroom, palayo sa nakakasukang mundo ng pagkukunwari at kasinungalingan. Nagmamaneho siya na parang baliw. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang mga guhit sa kanyang paningin. Ang tanging nasa isip niya ay si Clara. Ang kanyang mga ngiti kapag nag-aalaga ng halaman. Ang amoy ng adobo na niluto nito. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya sa hardin bago dumating si Isabel. Mga sandaling totoo sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Ang tanga niya. Ang duwag niya. Hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Nakarating siya sa address na ibinigay sa kanya noon ng kanyang private investigator. Isang masikip na eskinita sa Quezon City. Ipinark niya ang kanyang mamahaling kotse sa kanto, isang bagay na halatang hindi bagay sa lugar. Bumaba siya at tumakbo, hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga tao sa paligid. At doon, sa harap ng isang maliit na apartment na may pinturang natutuklap na, nakita niya sila. Si Clara, nakaupo sa isang plastik na upuan, ang mukha ay nakasubsob sa mga palad. Inaalo siya ng kanyang lola Flora, habang ang kanyang ina at kapatid ay nakatayo sa gilid, ang mga mukha ay puno ng lungkot.
Clara, tawag niya, ang boses ay halos pabulong, paos dahil sa emosyon. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay namumugto at pula. Nang makita siya, isang malamig na pader ang tila humarang sa pagitan nila. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Tumayo ito at hinarap siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito, ang boses ay walang buhay. Clara, I'm sorry, sabi niya, lumapit. I am so sorry. Let me explain. Explain what, Sir Miguel? Putol nito sa kanya. Ang pagtawag nito sa kanya ng sir ay parang isang sampal. Na ginamit mo ako. Na pinaglaruan mo ako. Na hinayaan mo silang yurakan ang pagkatao ko sa harap ng pamilya ko. Hindi ko ginusto yon, Clara. Maniwala ka ni. Umuwi ka na, Sir Miguel, sabi ni Clara, ang boses ay matigas na ngayon, puno ng isang pagod na finality. Walang galit, walang sakit. Isang nakakakilabot na kawalan. Tapos na ang lahat. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad papasok sa kanilang munting bahay. Clara, please, sigaw niya. Huminto ito sa may pinto, ngunit hindi lumingon. Sana nakuha mo na ang gusto mo, sabi nito, ang huling mga salita ay parang mga pako sa kanyang kabaong. Pagkatapos ay pumasok ito sa loob. At isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Isang tunog ng pagtatapos. Isang tunog ng isang pusong isinara na para sa kanya. Naiwan si Miguel sa labas, mag-isa sa dilim, pakiramdam niya ay ngayon lang siya tunay na nawalan. Lumipas ang ilang araw na parang isang mahabang, kulay abong panaginip. Para kay Clara, ang bawat umaga ay pareho lang. Gigising siya sa pamilyar na ingay ng kanilang eskinita, tutulong sa mga gawaing bahay, at aalagaan si Bunso. Ngunit may nagbago. Ang dating pag-asa sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mapurol na sakit. Sinubukan niyang iwasan ang balita, pero imposible. Ang iskandalo sa De Villa Charity Gala ay nasa lahat ng dako, sa internet, sa mga diaryo na tinitinda sa kanto. Siya si The Maid Fiance, isang pangalan na dumikit sa kanya na parang isang sumpa. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang maliit na sala, napako ang kanyang tingin sa telebisyon. Isang press conference. At sa gitna ng entablado, napapalibutan ng daan-daang mikropono at kamera, ay si Miguel de Villa. Mukha itong pagod, ang mga mata ay may maitim na bilog, pero may bagong determinasyon sa kanyang tindig. Akala ni Clara ay itatanggi nito ang lahat, lilinisin ang pangalan ng pamilya. Ngunit mali siya. Good afternoon, simula ni Miguel, ang boses ay kalmado at malinaw. I am here today to confirm the rumors. Yes, I hired Ms. Clara Santos to pretend to be in my fiance. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Napatigil si Clara sa pagwawalis. Kahit ang kanyang ina at si Lola Flora ay napalapit sa ri. It was a lie that I started, pagpapatuloy ni Miguel. It was a selfish, desperate act to save LA Company. Nga Santos was an innocent victim of LA actions. Ang lahat ng kasalanan ay sa akin. Huminga siya ng malalim, ang tingin ay diretsyo sa isang kamera, na para bang kinakausap siya nito ng personal. Pero sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang bagay na naging totoo. I fell in love with her. I fell in love with Clara Santos. Her kindness, her strength, her integrity, she taught me what it means to be a good person. Isang bagay na kinalimutan ko na. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga mata. I know I don't deserve her forgiveness. Pero gusto kong malaman ng buong mundo na mahal ko siya. At dahil sa pagmamahal na yon, epektibo ngayong araw, I am resigning as the CEO of the Villa Corporation. Gulat. Katahimikan. Pagkatapos ay isang kaguluhan ng mga tanong mula sa mga reporter. Ngunit hindi na nakikinig si Clara. Nakatitig lang siya sa screen, sa mukha ng lalaking isinuko ang lahat. Habang pinoproseso pa niya ang lahat, may kumatok sa kanilang pinto. Isang matandang lalaki na nakangiti. Si Emmer Chen. Maaari ba akong pumasok? Tanong nito nang may magalang na ngiti. Gulat man, pinatuloy nila ito. Umupo si Emmer Chen sa kanilang simpleng sopa na parabang sanay na sanay ito. Clara, hija, sabi nito. Alam kong marami kang tanong. Kumuha ito ng isang lumang litrato mula sa kanyang wallet at iniabot kay Clara. Dalawang lalaki ang nasa litrato, mas bata pa, nakangiti habang magkaakbay. Ang isa ay si Emmer Chen.
Ang isa. Tatay, bulong ni Clara. Tumango si Emerchen. Ang tatay mo, si Antonio, ay ang pinakamatalik kong kaibigan. Nagsimula kami sa wala. Nang bumagsak ang negosyo niya, sinubukan ko siyang tulungan, pero masyadong mataas ang pride niya. Pagkatapos ay nawalan na kami ng koneksyon. Naluha si Clara. Bakit ngayon lang? Dahil hinahanap kita, Hija. At nang makita kita sa party na yon, nakita ko siya sayo. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang tapang. That's how I tested Miguel, paliwanag ni Emerchen. Gusto kong makita kung karapat-dapat ba siya sa anak ng kaibigan ko. The investment was never about the money. It was about character. Tumingin ito kay Clara ng may pagmamahal. At ang ginawa niya sa press conference ngayon, he passed the test. He proved that he values you more than any company in the world. May iniabot si Emerchen na isang sobre. Ang pondo para sa operasyon ng kapatid mo. At isang scholarship para makapagtapos ka ng pag-aaral. It's what your father would have wanted. Pagkatapos umalis ni Emerchen, isang balita ang biglang lumabas sa RI. Ang Montenegro Corporation ay nasa ilalim ng investigasyon para sa hostile takeover attempts at market manipulation. Ang lahat ng kanilang mga sikreto ay nabunyag. Si Isabel, na sumubok sirain ang lahat, ay siya palang nawalan ng lahat. Kinagabihan, habang nakaupo si Clara sa labas ng kanilang bahay, humihinga ng sariwang hangin, isang pamilyar na figura ang naglakad papalapit sa eskinita. Si Miguel. Wala na ang kanyang mamahaling suit, napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Wala na ang kanyang driver, ang kanyang mga bodyguard. Siya lang. Huminto ito sa harap niya, ilang talampakan ang layo. Wala na ang arogansya, wala na ang kapangyarihan. Ang natira ay isang lalaking puno ng pagsisisi at pag-asa. Clara, sabi niya. Wala na akong mayaalok sa'yo. Wala nang mansyon, wala nang kotse, wala nang pera. Ang tanging maibibigay ko na lang ay ito. Itinuro niya ang kanyang puso. Ang pangako na magiging tapat ako sa iyo habang buhay. Tinitigan siya ni Clara. Nakita niya ang lahat ng sakit na pinagdaanan nila. Ang mga kasinungalingan. Ang mga luha. Ngunit nakita rin niya ang kanyang pagbabago. Ang kanyang sakripisyo. Napatingin siya sa loob ng kanilang bahay, kung saan nagtatawanan ang kanyang pamilya, panatag na ang loob. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, hindi na nanginginig sa takot, kundi matatag na. Huminga siya ng malalim at tumayo. Naglakad siya palapit kay Miguel. Hindi siya yumuko. Hindi siya nag-atubili. Tiningnan niya ito ng diretsyo sa mata. Dahan-dahan, inilahad niya ang kanyang kamay. Hindi bilang isang utusan. Hindi bilang isang peking nobya. Kundi bilang si Clara. Isang babaeng natagpuan ang kanyang tunay na halaga. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay, ang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng pasasalamat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa isang simpleng eskinita sa Quezon City, nagsimula ang kanilang totoong kwento. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang kasinungalingan ay natagpuan ang katotohanan nito, hindi sa yaman o katayuan, kundi sa tapang na maging totoo sa sarili. At dito nagtatapos ang kwento ni Clara at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko rin ang bawat pighati at saya, ang bawat pagdududa at pag-asa. Sina Clara at Miguel ay hindi lamang naging mga karakter sa isang kwento, sila ay naging salamin ng mga bahagi ng ating sarili na naghahanap, nagkakamali, at nagsisikap bumangon. Sana, sa kwento nila, ay napulot natin ang isang mahalagang aral, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa kabutihan ng puso at sa tapang na tumayo para sa katotohanan. Na ang pag-ibig, kahit pa magsimula sa isang pagkakamali, ay maaaring maging tunay at dalisay kung ito ay didiligan ng pagpapatawad at pag-unawa. Nais naming marinig ang inyong mga puso. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Pag-ibig sa likod ng Lu.